Gudam. Welcome back to Boys Talk. So, ayun today, natatawa ka agad. Nagtatawanan mo So, agad kami. Ayun, ako nga ulit pala si Tito David. Wow, ako lang pala ang ano dito, character. Ako ba gusto mo? Ako naman si Kuya Eman. At ang ating newest member. Ikaw? Boss Otep. Boss Otep. Boss Yan. Otep. Welcome Boss to Boys Otep. Talk, Boss Otep. Parang may nababalitaan ako Ano yun? Si Boss Otep, nagtatampo. Matampuhin ang ating kaibigan si Boss Wala, Otep. hindi. Bakit, pasensya na kung nasaktan namin damdamin mo o parang nasaktan namin damdamin mo tsaka lastly kung nasaktan namin damdamin mo. Walang Ang ganun. dami naman damdamin nun. Kasi sabi sa akin parang Madamdamin. nainis ka daw sa akin. Wala, hindi. Pero ayun. Issue ka. Hindi ako nga sa bagay, hindi pala tayo showbiz Hindi tayo showbiz. So, ayun, tama na ang tampuhan. More love. Labador. Labador. Yun. So, ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? Kasi, tangina, dapat labador. Labador. Sinunod ko yung sinabi niya eh. Iniwan ko yung pamilya ko. Sa bagay, kaya ka nandito eh. Kasi iniwan mo, di ba? Ang galing. Pero, Ang ganda naman, ayun, pag-usapan natin ngayon na controversial. Hindi naman controversial. Pero ang motivational speaker daw ng Pilipinas daw. So, naglalaban daw niya yung mga Pinoy eh. Siya ang boss ng bayan. Siya daw ang boss ng Pero bayan. si Boss Otep, ang boses ng Ano? mga matampuhin. hindi, si Boss Otep, alam ko, matampuin at fan ni Rendon. Labador. Hindi naman fun. Neutral lang tayo. Meron kasi siyang mga sinasabi na may sense talaga. Meron parang anlayo na parang hindi mo masusunod basta-basta na ang hirap niyang gawin talaga. Pero merong mga part talagang may sense. Pero hindi tayo sobrang lahat, fan. diba? Oo, hindi lahat. So, Ano yung mga part na hindi kasi nonsense? yung first time na nagkaroon ng podcast sa Spotify, magkakasama tayo nun tsaka si Bokya. Okay, Kung sa kotse ako tayo. naman kayo magtampo kasi hindi niya ako kasama. Hindi ko alam eh. Pero Sad no? let's make love. Labador. Pero yun nga yung nabanggit mo nun, parang noon kasi nung time na yun, parang mostly inis lang sa kanya. Yun yung time na parang iwan mo yung pamilya mo po, focus sa goal, focus. Yun yung unang nauso siya. Tapos parang yung nandun, ako nun parang sinasabi ko, tangina parang mali ganun. Tapos ikaw parang nag-protect sa kanya nun eh. Hindi naman nag-protect. Pero kasi yung Hindi, after pinrotect nun, mo. after nun, nung ilang araw nakalipas nung sinabi niyan, parang makes sense kasi yung sinabi niya parang totoo naman. So kung naalala mo yun, pwede mo bang maulit yun? Ang naalala ko nun, di ba nasa kotse tayo nun? Tayong tatlo nila Cox. So, yun yung topic natin. Pero ang pagkakaalala ko, nag-play tayo ng podcast niya. So dun ko rin na gets kasi di ba parang ano ba naman yung ganito yung pinagsasabi niya. So nag-try tayo, syempre test natin yung tao. Malay mo, hindi lang yun yung meron siya o baka ang tawag dito. Yung mga technique for para sumikat ka. Baka ganun lang. Though pag chinek mo yung podcast, meron talaga siyang mga topic na merong sense. Meron siyang muscle. Hindi. Laki ng batak yun eh. Parang sample sila Pash, 'di ba? Yung kanta. Hindi naman sila ganun mag-rap. Pag tiningnan mo yung page nila sa YouTube, meron talaga silang maayos na kanta. So parang marketing nila, yung technique nila yung ganun. Pash. Search siya Hindi, sige, tuloy nyo lang. So feeling ko nung time na yun, parang yun din yun. So kaya baka lang, ano yun? Fame, parang... Fame more. Fame. Hindi, kumbaga parang, ang iniisip natin nun, baka gusto lang sumikat na ito ni Randon, kaya niya pinagsasabi yun. Oh, especially
Especially pinakamagandang work dun, marketing strategy niya yun. Di ba? Nagpapapansin siya. Tsaka tao siya, yun yung gusto niya, di ba? So actually, yun yung pinakamabilis talagang way as of today para Sumikat. Tingnan mo naman, sikat na siya. Laki na ng muscle niya eh. Hindi! Pero after nun, di ba, bago pa naman ang lahat, pare, may extra siya sa mga sa mga commercial. Sa commercial, madami siyang commercial. Kung alam nyo. Anong mga commercial niya? Madami. sige nga. Madami. Dami. Ang dami niya. Hindi, pero yun nga, before yun, commercial, may extra siya sa, teleserye, movie pala, movie. Hindi nyo alam yun. Alam mo anong movie? Putay na, sige. Search tayo na. Parang naririnig ko na nga dati na nag-extra din siya. Hindi madami. Alam ko parang model side. Yan ang alam ko. Nagpo-model siya, pero may siya, mga Kwan. Hit the Kwan. Hit the Kwan. Commercial. So, ibig sabihin, bago siya magpasikat, lumalabas na rin talaga siya sa screen. White pero, lady. Saan yung pinaka-peak na nangyari yun? Saan yung pinaka-peak na nangyari na talagang pinag-usapan siya? Nung time na yon, di ba? Yun nga yun. Kasi ako, effective. Ang naalala ko sa kanya, nung una ko siya napanood, yung parang nag-hire siya ng mga instructor. Late na yun. Kasi may gym na siya nun eh. Kumbaga nauna yun, kasi una ang video niya, di ba parang nasa gym, tapos yun nga, ang pinakauna pala nun, yung may nag-comment sa kanya, parang Rendon, paano ba pagka gusto gumanda ka, yung gano'n. Tapos ang sagot niya parang, bobo ka. Yung parang may gano'n siya, alam mo yun eh. Parang reply niya dun sa nagtanong ng maayos, bobo ka. Kumbaga nagtanong yun, kaya siya parang hinate na. Kumbaga parang motivational ka. Kumbaga, fitness advocate ka, tapos biglang i-reply mo, bobo ka, parang ganon. Kaya ako tatanong kasi bobo ko, yung tatanong ko sa'yo, matalino ka rin. So, ayun, tapos yung era na sinabi mo na na siya, kumbaga nakilala na siya na ganon, na parang gago, tapos so tinuloy niya siguro yung pag-video posting niya na yun, una yung sa gym, parang nag-gym sila, nag-video lang nila, tapos doon nauso yung focus ka sa goal mo, iwan mo yung pamilya mo, yung ganon. Tapos after nun, yun na parang inano niya na yung parang in-advertise na rin yung yung gym niya. Tapos yun na yung parang binidyo na rin yung nag-hire siya. Tapos yun na yung parang may ini-interview siya, tapos alam ko hindi ba iba pa pala yun. Kumbaga yung controversial na na may apply, yun na inisa-isa niya. Ginawa niyang content yun. Tapos nag-viral, nagtuloy-tuloy na siya, no? Siguro kasi medyo yung harsh na truth or na motivation yung gusto niyang mangyari. Ganun. Pero yung mga motivation na video na talaga okay naman eh. Yung sarili niya mismo, sa YouTube ko pinapanood yun dati. Okay naman talaga yung mga sinasabi niya. Yun nga, yung iba, meron talagang may mga sense siyang mga motivation. Siguro pinasok na rin talaga niya yung ngayon para mas sumikat. Pwedeng ganun. Yun nga, like I said, marketing strategy nga yan. Papasukin ko na rin yan, pre. So yung baka ang commercial pala niya, Mang Juan. Mang Juan? Oo. Kasama niya si Donalyn na Bartolome. As in, lumabas sa... may mga... So pag kinain ko yun, lalaki yung katawan ko. As in, yan? TV? Commercial? Ito. Well, ayos Pero dito yung buo pero ayun yan. Wala na akong pera. Sino malilite? Ako na. Siya yan? Taba niya mo gago. Ha? Malaki ka. Malaki lang yung polo niya. Parang hindi siya yung kasi kung titignan mo ang tao, parang kala mo mataba kayo. Bulk siya, no? Basta nakasuot ng damit, kala mo mataba. Kaya ako, alam mataba ako. So, sa inyo, ano pinaka-tumatak na parang na-motivate ka yung sinabi niya? Meron ba? Meron eh. Ako yung kasi na-experience ko rin yun eh. Yung sinabi niya na minsan kailangan mo rin maging selfish. Alam mo ba yun? Tama. Kasi, tama. kung baga, iwan mo pamilya mo, hindi ba yan? Hindi naman. narinig ko lang yung pre-iba mong pamilya mo. Gago kasi sabi mo, iniwan ko yung pamilya ko.
para Tumatak makapunta yun. dito. Oo, iniwan ko sa bahay. Hindi gago kasi, sinabi mo kanina, parang yung iwan na yung pamilya. Sabi mo, ginawa mo yun, o parang nakuha mo yung sense na yun. Hindi ba? Hindi, siguro yung sinasabi Joke ni lang. Eman as based na lang din sa experience. Sa mga, hindi naman totally experience ko. Sa work ko, kasi kailangan ko kausapin yung mga tao ko eh. So inaalam ko rin ano nangyayari, ka madalas absent. So, syempre alamin natin yung problema na para matulungan natin sila. So, most likely, marami akong nahawakan na tao na ang mga issue, pag kinausap ko sila na syempre, kunyari mapapasok pa lang sila sa team or matagal na, kailangan ko lang silang i-catch up or kailangan ko silang maka-catch up para lang may idea ako na nangyayari. So, ang totoo yung sinasabi ni Emma na yun, sometimes you need to be selfish. Kasi, sample lang merong mga mga tao ko na ang nangyayari is talaga lahat ng sahod nila sa pamilya nila. Walang walang natitira. Walang nagtatabi. Minsan pa nga pamasahe na lang. Ito parang ginagawang insurance yung anak, gano'n, yung mga gano'n. Parang gano'n, yung pamilya mo. which is naging habit na ng mga Pilipino na gano'n yung nangyayari. Kung alam mo yan, parang sandwich generation tawag doon. Pero hindi naman technically na i-left out mo sila. Kasi ako, same. Humiwalay din ako sa bahay, diba? Sama kami ni Andy. Iniwan yung pamilya, pre. Pero, yes, technically, iniwan ko sila. Pero, once a week, twice a week, nandun ako pag nag-chat sila Kalito, sila Tita Aidan. Mag-aabot ako pag kailangan nila. Pag kailangan talaga nila. Then, kusa din, nag-aabot ako ng kusa ko. Pero, yun nga parang in order to grow, pare, naisip ko din na yung iba, talagang isipin mo na kailangan mo humiwalay eh. Kumbaga bumukod sa parents mo. Hindi dahil ayaw mo sa kanila or ayaw mo na sila makasama. Tama. Kasi yung ibang mga tao parang in order to grow, ayaw ko sa comfort zone ko, which is yung kasama yung pamilya mo, yung ano mo. At the same time, natututo ka na, putang ina, hirap pala mamuhay mag-isa. Diba? Exactly. Maraming experience na mararanasan doon. At least doon matututo kang mamuhay mag-isa, especially kapag nagkapamilya ka. Diba? Tsaka doon mo malalaman na putang ina, mahal pala ng detergent. Kasi pagka bata ka, tapos kunyari, nasa bahay ka pa ng magulang mo, tapos maglalaba ka. Ako, nung time na yun, parang lalaba ako. Tapos ang dami mo maglagay ng tapos ngayon, basta bumula, parang okay na to, titipirin mo, di ba? Yeah. Kasi mahal pala ng detergent, nakakala mo, putang ina, mura. Diba? Kasi powder lang eh. Yan, di ba? Tas sample, doon ka rin matututo mag-budget, magtipid eh. Di ba? Pag nag-grocery, pag sinasama ka lang, kuha ka. Tapos mapapansin mo sila, talagang alam mo yun, titingnan didetalyehin nila ano bang mas okay, tapos titingnan ano yung pinakamura. Pero samantalang pag kuha ka lang ng kuha. Di ba? Lalo na pag bata ka, kuha ka na to. Doon ako nasimula. Di ba kasi lagi ako nasa comfort zone ko eh. So, ako rin nakita ko sa sarili ko na hindi na ako nag-grow eh. Kasi hindi ako nahihirapan, hingi lang ako sa magulang ko, ganyan. Tapos nung simula ako nagtrabaho na ako, kahit yung mga piso-piso sa bahay, pre. Sabi ko, huwag niyo kukunin yan, pamasahe ko yan ha, ganyan. Pero hindi ko iniwan yung pamilya ko. Tsaka parang natututo ka na parang mamuhay mag-isa. Pagka tumigil ka ng humingi ng suporta sa magulang mo. Kumbaga kasi yun nga yung controversial din ni Rendon na paalamunin ka. Ang ganon. Yan. Actually may sense yun eh. Yung sinasabi niya na yun. Ang daming ganong tao ngayon. Madaming ganon pa rin na talaga kasi yung kala mo hindi na magtrabaho. Siguro not sure, baka iniisip nila hindi ako nakapagtapos, hindi ako ganito, ganyan. Pero, madami kang pwedeng gawin eh. Didiskarte ka lang eh. May mga freelance, kasi kung talagang gusto mong umangat sa buhay, di mo idadahilan yung hindi ka nakapagtapos, hindi ka nakapag-aral. Kasi, bilangin mo yung mga
mayaman, billionaire, successful talaga. Karamihan. Hindi nakapagtapos, hindi nakapag-aral, di ba? Example, Henry C, di ba? Sa patero lang, di ba? Nasa diskarte rin kasi yan. Diskarte, paano? Tsaka tapang tsaka tiwala sa sarili. Pero hindi naman natin sinasabi na huwag kayo mag-aaral. Yes, Mas hindi. maganda Yan, pa rin yung may diploma na mapapakita, syempre. Mas okay pa rin yun. Pero, kailangan, kahit ganun, kung makakapagtapos ka man, nandun yung opportunity na makapag-aral ka, makapagtapos ka, take mag-aral mo ka. yun. So ikaw, Boss Otep, anong masasabi mo sa mga parang topic na mas okay ba na hindi mag-aral kasi madaming yung mayaman pag di nakapag-aral, o mag-aral ka? Kumbaga college degree, kailangan mo yun. Kasi ako may college degree ako. Pero, aminin ko, hindi talaga ako naging matalinong estudyante. Madiskarte. Parang hindi natin diskarte. Paribobo ka? Parang. Minsan, oo, madalas, tanga. Pero, aminin ko, siguro kung sakaling Tawagin ang bobo. kumalat to, maging mapakinggan ng mga prof ko. At least alam nilang bobo si Joe. Dinayaan ko kayo sa lahat ng exam ko. Ano nangyari, di ba? May cellphone ako na LG na maliit. Bigay lang sa akin yun ng tito ko. Yung ginagamit ko pang audio ko. Nasa gilid lang yan ganda. Kanyari cellphone ko na ganyan. Nakaipit lang siya sa ita ko. Tapos meron pang time yan, dalawa kami nung best friend ko sa college, si Ramadas. Si Ramadas. Lagi mo kang bibig ko yun dati. Meron pa yung time, nalaglag cellphone ko. Ano yun? Nahuli ka. Alam mo yung sobrang kaba, yung kala mo minalaglag. Pawis sa akin yung dito, Oo, butel-butel, tas di ba? Yung chan mo ng na agad. Uminit. Uminit. Parang uminom. Buti hindi nakita. 2 beses, isa nalaglag, isa nag-ring. Galing mo, putang ina, gagawa Oo, di ka ba? lokohan. Hindi ka pa nakabili. Hindi ka nag-silent, no? Yun, so, through all of my life, pati isa pa, shoutout na rin kay Rustom. Lagi nasa birthday, kaya papunta ko. Shout out, yung JBL speaker ko. Ayan. Pagka naman. Kilala mo si Rustom, Yung vocational course ko na yun, throughout magkasama kami, lahat ng kaya ako pumapasa dahil sa kanya. Ayun. Alam mo yung tipo na na wala kang aral pero thank you Lord kasi may kopya. Napapanood ko thank you Lord si Joe. Survive ka, putang ina, umabot ka sa katapusan ng pag-aaral Oo, na. nakagraduate ka. Pero reminder lang ulit, baka gawin ng mga estudyante. Pero, kumbaga, diskarte at saka kalokohan niya yun. Ano lang Diba? siguro, dahil lang hindi talaga ako maganon. Oo, kumbaga. Parang yung side ng skills ko hindi talaga sa academics eh. Oo, yung may mga weakness mo, kumbaga Oo. ganon. Pero kasi yun, kumbaga, kung nag-aaral ka tapos yung personality mo, mahilig ka talaga mag-aral, huwag mo na gawin yung ginagawa ni Boss Otep. Focus ka sa diba? ano ka magaling ka Focus ka lang talaga. sa goal mo. Tsaka mga shoutout sa mga teacher, professor. Watch out sa mga estudyante nyo tulad nito ni Boss Otep na dito daw. Oh. So ayun, sorry Nabuking na yung ibang sorry mga babantayan future na nila. student. Pero ayun, challenge na rin sa mga estudyante na galingan gago eh, no? Galingan mag-aaral. Ito share ko lang. Ito yung pinaka nakakatawang experience sa akin na nahuli ako. Yun yung pinakaunang beses na nahuli ako. Nahuli pa rin ako long. Sobrang yung time na yun, parang hindi ako nakapag-ready na hindi sa nagkapag-review. Hindi ako nakapag-ready na kodigo ko. Gago eh, no? Gago talaga eh. ang ginamit kong kodigo, yung isang buong bond paper na naka-state na siguro 3 page yun na reviewer. Yun yung ginamit ko, tinry ko siyang tupi-tupi. Tapos, take note, yung prof namin nun, madre. Pinagdasal ka na lang. Nahuli ka nun pero pinagdasal ka na lang. Naiya ako nung nahuli niya. Usually pag nasa hita ko nga tinry ko yung best ko na itago ko siya pero hindi talaga masyadong malaki. So nakayuko akong gano'n, sinisilip ko. Habang nakasilip akong gano'n, syempre nakatitig ka lang sa ilalim, makikita ko sa gilid ko, nandun na yung parang yung sa palda niya, kulay blue kasi kulay blue yung suot niya eh. Nakita ko may blue na pagtingin kong gano'n. Hindi, kala ko dadagdag pa niya na nakaganon eh.
Akala ko sasabihin mo, nagdadasal ka. Tangin na, ewan ko na lang, di ba? Nagigis ka pa ng mga Nakayuko ka kasi, di ba? Yun yung first time. Pinunitan na ako ng papel nun, labas ako nun. Siyempre, pero knowing na madre, parang kasi mababait, di ba? Oo. Pero siguro sobrang inis niya sa'yo. Tangina, punitin ko to. Pero hindi kasi. Talaga as in, academics, sobra. Promise, wala. Oh, pero kita mo naman, di ba? Kumbaga, isa ka dun sa mga bilang na kahit di ka academically top-notcher o notcher, Snatcher. you're just not sure, di ba? Pero kung kita mo, di ba? Sa buhay ngayon, lumilevel up ka, di ba? Kumbaga, dumidiskarte ka. You know what to do in your life, di ba? Kumbaga, alam mo na ang buhay mo ngayon. Papunta ka sa goal mo, hindi ka naliligaw, di ba? Oo. Yung iba kasi parang naliligaw ng landas ng habang estudyante. Parang dinadabdam na nila, tapos... Nagkakaroon sila ng, wrong impression sa, yun nga yung mga hindi nakapagtapos na yumaman. Nagkakaroon sila ng wrong impression doon eh. Pero, kasi kahit ganun, basta sumunod nga, sabi ko nga, if you have the opportunity, take it na makapag-aral. Kasi yung opportunity na hindi naman yan laging dumadating sa atin. Lalo na yung, especially yung talagang sinusuportahan ng pamilya or may ibang tao na sumusuporta para makapagtapos sila. Ano nyo yun, sobrang laking opportunity nun and sobrang, anong word to? Dapat maging sobrang grateful kayo sa mga tao na yun. Blessed. Amen. Amen. Pero sa mga nakwento mo, kasi parang naging kwentuang kalokohan ng estudyante, di ba? Pero anong mga advice or words of wisdom mo na masasabi mo sa mga estudyante ngayon? Na lalo na yung mga estudyanteng yung nahihirapan na, parang gusto na sumuko mag-aral, itigil ko na lang to. Kasi parang ang hirap na nahihirapan yung parents ko na pag-tuition ako. Didiskarte na lang ako. Anong mapapayo mo doon? Yung pagkaganon, pwede kang dumiskarte ng sarili mo, pwede kang magtrabaho. To support your studies, di ba? Studies. Eto, tulad si Eman, di ba? Yeah. Saan ka ngayon, man? Macdo. Tapos Aral. di ba? Oh. At least natutulungan mo yung pamilya mo instead na ibigay pa nila yung mga sweldo nila, kalahati ng sweldo nila pupunta sa pag-aaral mo. At least You find ways, di ba? Oo, nakakatulong Hindi ka ka kasi sumusuko. especially kayo, meron ka pang isang kapatid pa na nag-aaral din, di ba? Na which is parang sinusupport mo din, di ba? Oo, di ba? Ang laking tulong nun, ang laking ginhawa nun. It's all about mentality. Paano lumaban talaga, di ba? Ito, sure, ang dami yung naging tao na ganyan. Meron pa especially shoutout kay Doc Luigi. Doc Luigi, shout out. Nagre-residency siya. Tapos habang pumapasok siya sa Call center, di ba? Oo. So, salute. Sobrang saludo ko doon kay Luigi. Sobrang galing niya. Biruin mo yun, night shift kami, kinabukasan may mga kailangan siyang gawin. Sobrang galing niya. Hindi na nga halos parang hindi na nga natutulog yun, pero Kasi pa rin knowing siya. na medical field, pag nasa medical field ka, wala ring tulugan yan. Kasi shift by shift yan eh, di ba? Tapos, ngayon, nasan siya? Doktor na siya sa... Wow, natuloy pala, no? Oo, tuloy yun. Sa may Manila na... Maddox, Manila Doctors Hospital. Hindi, pangalawa na sa public. Pocket Yung Manila public na Manila na hospital ang tawag. Yun na. Public Manila Docs. Fabella? Hindi. Parang general hospital yun eh. Chinese Gen. Hindi pa. Basta sa Manila siya. Tao ba Tuloy to? na yan. General MacArthur. Kasi sa kanya ako pag may sakit ako tapos kailangan ko magpasa ng medcharge sa sa kanya ako kumukuha eh. Nagbabayad ka ba? Putang ina. Siyempre. Minsan nga kahit Wala bawas, no? Pero yung siguro unang dalawang kuha ko sa kanya, nilibre niya ako. Kasi nga kahit Kasi sobrang liway ko din kasi sa kanya nun. Kasi siyempre nakawa din ako sa tao, papasok ko ng tulong. Oo. Doon nagigets ko, siyempre, business ng company, business to business, kailangan mag-perform pa rin siya. Pero ako as friend, di ba? Parang inanuan niya. na supervisor nila and at the same time, siyempre, tao pa rin ako, may awa pa rin ako. Nagigets ko yung tao eh. So, kapag merong possibilities na pwede siyang pagpahingin, pina-process ko siya, nire-requestan ko siya ng gano'n.
So, Actually, tama naman. halos lahat naman din ng mga naging agent ko na nag-struggle, ganun din ginawa ko. Bait pala ni Boss Otep, pre. Putang ina si Boss Otep. Bait. Napakabait niya. Matampuhin lang. Gusto mo matesting pa gaano siya kabait? Sige. Gusto ko yan. Otep, pautang. Hindi, mabait yan. Pare, nangutang na ako dyan. Tapos, alam ko kahit wala siya, tinulungan pa rin niya ako. Kasi may mga time talaga naman sa buhay natin na parang babagsak tayo talaga. Pero doon natin makikilala kung sino yung nandyan talaga eh. Nangutang ka, Joseph. Oo. Nangutang din ako dyan eh. Pambili computer. Pero yung computer mo kasi, for pang-aral. Pang-aral. Pero going back to motivational speaker, coach ng Pilipinas, Rendon Labador. Pero kasi 'di ba ang ano niya, 'di ba parang ang pangit ng image niya eh, 'di ba? Nawalan siya ng Facebook, nag-mass report eh, 'di ba? Restaurant. Ano restaurant? Yung restaurant niya. Yung motivational rice. Yung motivational rice. Restaurant ba yun? Kala ko kanin lang. Restaurant yun. Bago kala ko Kanin lang binibenta. Hindi, kala ko nagsusupplier siya ng bigas. Hindi. Restaurant. Ano yung restaurant niya? Parang check mo ako sa location yun. Parang sa amin yan. Parang sa may Visayas ata yan. Nakikita ko yan eh. Sa may tabi ng... Sa may kanto ng Visayas at saka Congressional ata yan. Gym ata yun eh. Yung gym. Hindi, magkatabi yun. Hindi ba kami sila? Sorry na, wag ka na magalit. Di ba kasi nga parang pag after mo kumain, mamomotivate ka, putang ina, kumain ako madami. Gym ako. After mo mag-gym. Hindi, di ba? After mo gym, kakain ka. pagod ako, kailangan ko ng recovery. Kumbaga nandun na rin yung discipline na kakain pa ako. Magaling. Marketing. Kaya yung motivational rice niya mahal para hindi ka kakain kasi mahal. Kumbaga, more on, siya, kumbaga, si Rendon, sa mentality niya kasi, di ba? Kumbaga, kung ano yung nasa isip niya, gusto niya gawin eh. Di ba? It's all about motivation. What keeps you going? What makes you... Putang ina, nag-i-English kasi eh, no? Ano yung nagdahilan para bumangon ka, di ba? Siguro ano na lang, hindi rin natin masabi. Malay natin meron siyang pinagdaanan na hindi rin natin alam what's behind it kasi... Ako alam ko. Tropa. Hindi, tropa niya. Kausap Hindi kasi, kinuwento rin niya eh. Di ba sa interview niya kay Mama Ogs? Oo, kay Mama Ogs. Na, yun nga, tatay niya, general. Tapos naging palamunin din nata siya, di ba? Tapos hanggang natauan siya kasi na tatay niya, general, hindi naman porket nandito ako sa yung tatay niya na sa estado na mataas. Hanggang gano'n na lang. Hanggang natauhan siya na sa sarili niya na kailangan ako rin. Hindi habang buhay nasa taas yung magulang ko na sinusuportan. Kasi kahit, ang alam ko kahit wala daw siya gawin, supported siya kasi mataas yung posisyon ng ano niya. So, kumbaga... Literal na paalam mo din. Kumbaga, ang excellence nasa sarili mo. Diba? Strive. Excellence, pare. Galit. By Muhammad Ali. Ang nakalagay dyan... Nakalagay katawan na rin doon eh. Hindi pare, mas malaki ka to, challenge lightly, strive for excellence. Paulit nga, ano ang sabi ni Muhammad Ali? Boss Otep. Take no challenge lightly, strive for excellence. Pero alam ko hindi niya sinabi. Yun lang nakalagay. Pero, alam niyo ba? Hindi. Alam niyo ba? May theory about yan eh. Ano? May theory dyan pare. Na ano ko lang naging tayo, jumpers na Shoutout sa mga jumpers yan. Pero actually, sa kanila ko rin narinig. Overseas sila eh, di ba? Canada, US sila. Pero sa kaalaman ng Pinoy, alam nyo ba? Ang ano? Itong poster na to, yan, poster ba yan? Frame mo. Yung picture niya yan, pre, makikita mo, confused yung mga tao sa likod eh. Ay, parang alam ko na yan. Ano pa nga, sige. Si Muhammad Ali, parang nakita niya, naiinis siya na ganyan. Yun pala, si Listo, di ba? Teka lang, parang gets ko na yung ano, parang naiinis siya, ba't pinapatayo niya, yung ba yun? Oo, yan. Pinapatayo niya kasi alam niya, yung huling suntok niya, hindi naman sobrang lakas. Di ba? Tapos tumumba siya, sabi, get up, get up! Alam ko hindi malakas yung suntok ko. In English Tapos, yun nga, yung pala, yung wife niya, sinabi daw, kaya daw gusto na magpatalo. Kasi yung iba iniisip, malaki pusta ko dyan.
ba't ano yan, fix yan. Parang, benta yung ano yung laban na yan. Yun pala, puta, si Liston, putang ina patatay lang pala. Talaga ba? Oo. Hintay ako, di ba? Hintay ako, gusto ko matapos. Tapos, right after daw, putang ina, tae siya. Tapos, kaya ang video daw niyan, kumbaga yung original video, parang yung iba tinago na eh. Ewan ko kung nandiyan pa rin. Pero ganun daw yung nangyari dyan. Shot niya, shot. Yan. At muna tayo mga chong. Sige, ako nagsasalin ka. Tuloy. So, ayun ang theory about dyan. Theory lang baka putang. Yun ang teorya tayo po. Kasi narinig ko na yun, parang yun yan. Kaya may idea ako na parang pinapatay. Nakalimutan ko lang yung reason bakit yung bumagsak siya agad. Pasintabi sa mga kumakain, pero ayun. Yun yung totoo. Pero kung kasi ang podcast na to, maganda kasabay pagka umiinom, patulog na, 'di ba? So, kung may mga hawak kayo diyan, mga beer, alak o kape man, tara sama kayo dito sa usapan namin. Pero ako din, na-feel ko na yun. At one point, parang na-feel ko na rin. Pag tayong-tay ako, lapit ka dito kasi yung one time na tayong-tay ako, yung alam ko na nasa important event ako nun eh. Sabi ko, parang isusugal ko ba tong important event na to? Ang daming tao, ang dami kong kailangan gawin. Mawawala ba ako parang bula o itutuloy ko tong ginagawa ko? Pero kasi pag pinigilan mo yung pag-jebs mo parang pawis na pawis ka di ba? Oo. Shit! Hindi ka Shit, literally shit di ba? Di ba na, baka madaming lumayo. Oo, kasi Iba na yung tapos. it's either mapigilan mo talaga, dapat alam mo sa sarili mo kahit pawis na pawis, mapipigilan ko to hanggang matapos tong event Yun yung na to. motivation mo. Oo. Or, pupunta ka na ng banyo kasi pag hindi, alam mong, hindi, aabot ako hanggang dulo ng event. Tapos hindi, hindi, habang ongoing event mo, may kuwit ka sa lawal mo, di ba? So, ayun, tangin, nag-usapang iyat tayo dito no? Pero, ano ba yung masasabi nyo na parang, sa inyo ba may mga sarili-sarili kayong motto or motivational quotes sa buhay nyo? Ako, hindi ko siya masasabing hindi siya motivation ko eh. Parang kasabihan ko lang sa sarili ko. Though, yun nga, di ba, hindi naman ako sobrang religious na, actually hindi talaga ako religious. So, parang pinakasabihan ko lang naman sa sarili ko is hindi ako gagawa ng masama sa ibang tao. Parang ang pinaniniwalaan ko lang is actually karma. Karma. Yun lang. So kung bibigyan ka ng kunyari, ayan, Boss Ote. Tapos kunyari magka-frame ka ng ganito, anong gusto mong malagay sa ilalim? Karma. Karma yun yan. Tapos na. Karma. Google ko yung karma motivation. Pero kung may chance ka na malagay ka sa isang frame, tapos malalagyan, anong gusto mo? Parang, Boss Ote. Karma. Chameleon. Mahilig kasi ako manood ng mga ganyan. Lalo na alam mo yung gabi na, tapos nasimulan mo yung ganyan, yung mga motivational na napapanood mo sa TikTok, sa YouTube, yung mga reels nila na gano'n. Minsan nakaka-buisit kasi namomotivate ka, hindi ka na makatulog. Hindi. Usually kasi talaga gumagana ang utak pag patulog ka na kasi madaling araw. Sobrang dami kong gano'n na napanood. Ang dami, hindi ko na maalala yung iba, actually. Pero, hindi ko sure, pero pag may nakita talaga akong gustong-gusto ko, ni-story ko siya, yung mapapansin nyo yun, ni-story ko yung mga yun. So, pag natin, pwede yung hanapin. alam ko yung mga sinishare mo, hindi Iba yun, dati. Iba yun. Parang si Rendon, nagbago ka na. Nakita nyo bang gano'ng kadalas ako mag-post nga? Wala, di ba? Mag-share, wala, di ba? So, parang Wala, isang araw nakita ko na. Parang kumbaga parang bang si Rendon na nagbago ka na? Gusto mo na magbago yung image mo sa social media? Actually, nagpabago niyan boss ko. Kasundo siya, di ba? As in, naknakan parang... Boss mo ngayon or dati, before? Dati pa.
hindi niya daw ibibigay sa akin yung posisyon kung nasan ako ngayon kapag hindi ko daw binago yun. Kasi parang may sense naman. Siyempre makikita ng mga tao namin na ba't ganito yung pinagpo-post nitong taong to. Wala eh. Pinanganak ka manyakis eh. So, gets ko naman din. May sense naman. So, occasionally lang. Pag may nakita lang nakakatawa talaga yan, share sa beses, sa linggo. Minsan nga, isang buwan, wala akong sinishare na kahit ano eh. Pero ano, natanong kita sa motivation mo. Ikaw ba, Kuya Eman? Yan. Kung malalagay ka sa harapan ng FHM. Nalagay ko karma. Hindi, dito. Diyan? Ano ba? Motivation. Hindi ready. Tangina, binriefing kita pa. Alam ko, pero hindi ko, siyempre, hindi ko naman alam kung ano ilalagay ko dyan. Kahit hindi mismong words, merong, di ba, person or... Ito na lang. Sige. Anong pagkagising mo, anong naiisip mo na pinaka nagmo-motivate? Dota, pre! Bakit? There's a door. There's a door. Find the door. Find the door. De, yung... seryosong usapan kasi parang ano. Sige, seryoso ba? Dota! Ganun pa dito eh. Hindi ko kasi alam yung exact word na ilalagay ko. Pero yung motivation ko sa buhay, kahit maraming challenges na dumadating, huwag kang susuko. Kasi wala namang mga challenges na binibigay sa'yo na hindi mo kayang lagpasan. Exactly. Ganun. Tapos, yung kay Joseph naman, dagdag ko lang. Yung sa karma, di ba? Parang, para sa akin yung good example doon. Kasi di ba yung ibon, kinakain niya yung mga langgam. Di ba? Parang example kayo ng puno Mangga, tsaka hindi. Diba? Sige. Pero, once na namatay na yung ibon, kinakain na siya ng mga langgam. Gago, akala ko. Tapos pag namatay... Trip lang sa Hindi! Gago, akala ko, yung ibon kumakain ng langgam. Kinakain naman nila. Ayun nga, tapos pag namatay yung langgam, ibon. Pag namatay yung ibon, nilalanggam. Nagkakainan sila? Oo, kumbaga yun yung karma. Diba? Tapos, parang ano lang yan, yung puno, nakagawa siya ng... hindi, yung posporo galing siya sa puno, gawa siya sa wood. Which is makes fire. Pero ang puno, pwede mo siyang sunugin gamit yung posporo. So ang ano doon, wag kang mga apak ng ibang tao kahit na sumobrang taas ka. Kailangan mo pa rin always stay humble. Stay your feet on the ground. Titignan mo pa rin kung saan ka nang galing. Kala ko sasabihin mo di ba yung ibon pag namatay nilalanggam? Kala ko pag namatay yung langgam, iibonin. Oo, gago, kala ko ganun. Okay, parang parang pagkain ng ibon, langgam. Akala, pagkain ng... kala ko pagkain ng ibon, langgam. Parang wala pa ako nakitang ganun. Kumain sila ng langgam. Dota! Grabe pare, no? Ako motivation ko na lang ngayon si Odi. Kasi magtatampo na naman siya. Kwento mo naman yung tampo story mo. Wala, hindi na. Joke lang, ini-invento ko lang yun. Hindi tayo matampo, nagigets natin yan. Sabi niya kanina, ang galing ko na mag-COD kasi hindi niyo ko inaaya. Pero, kalaro ko si Jana. Magdamag kami nag-COD. Tapos pag wala siya, laring ko zombie mode, mag-isa ako. Kasama ko isa kong ahente. Gago, alam ko ba't nagtatampo to si Otep sa atin. Wala siyang kakamping magaling. Diba? Salita ko, ikaw ano yung motivation mo? Oo nga, ikaw ano motivation mo? Tatakban. Sa akin, let's ganda. Ganda. Let's make America great again. Let's take a moment to be silent. Ayan. Yung gano'n. Basta, yun yung ilalagay mo sa ganito. Play emotion, dramatic song. Ayan. Ang motto ko sa akin. Hindi motto or motivation, di ko alam. I don't know what shit tong
Basta yun. Sa akin, pare, ang masasabi ko lang, always believe in yourself. And be consistent in what you are doing. Because success isn't always about greatness or talent. It's all about consistency, pare. Consistent hard works always leads to success. Greatness will come after. So kung tatagalugin mo, i-google mo. Kung tatagalugin mo yon, para sa akin, yun, nakapag-motivate sa akin yun. Kasi kumbaga, di mangyayari yung gusto mo sa buhay unless una mong gagawin, magtiwala sa sarili mo eh. 'Di ba? Ang pinakakalaban mo kasi sa buhay, sarili mo eh. Ewan ko kung yung iba naniniwala sa ganun. Pero totoo yun. Kumbaga, kung ikaw pa lang kinakalaban mo ng sarili mo, paano ka pa magtutuloy sa buhay kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo? And second na parang totoong na-feel ko na tsaka consistency lang eh. Kunyari, nahanap mo na yung passion mo. In order to achieve that passion, yung mga kailangan mo gawin, dapat alam mong araw-araw ginagawa mo. Kahit hindi man 100% everyday, pero nagagawa mo siya ng kahit ilang percent per day. Matik yan or mataas ang percentage yan, makukuha mo yan eh. Kasi kumbaga, pag consistent ka, ikaw mismo sa sarili mo, mag-i-improve ka eh. Hindi. Tuwad lang, legit, naniniwala ko dyan. Yung consistency na yan. Especially line of work. Halos lahat ng work. Kahit kung hindi ka magiging consistent, mahihirapan ka. Kasi, sample lang, sa mga, ikaw, nag-run ka ng business mo, ka. Kung yung pagpapatakbo mo sa tao mo, kunyari, meron kang restaurant, or sabihin natin kahit anong business, hindi ka yung ginagawa mo everyday na pinapakita mo sa mga tao mo, or tinuturuan mo sila ng mga tamang gagawin, or pinapakita mo paano patakbuhin. Kung ititigil mo yung mga ginagawa mong maganda, kinabukasan, wala, nakatanga ka lang. Wala kang ginagawa. Nasayang ng araw mo. Tapos kinabukasan, ganun na naman. Parang maging iba yung impression. Di ba? Oo. Especially sa amin. Kailangan, hindi sapat yung pumasa ka lang ngayong buwan. Kailangan susunod na buwan din, kailangan pumasa. hindi. Isang buwan ka lang. Parang magtsumachamba ka lang. Kung hindi ka magiging consistent. Parang hindi totoo yung magaling ka, hindi totoo nag-work hard nag-strive ka. Oo, hindi totoo nag-strive ka. Kasi hindi. Dapat consistent eh. So, yun yung mahirap, pero yung pinakamagandang goal. Yes, challenging siya, pero yun dapat yung pinaka makakuha para sa akin. Wag lang yung consistency na tamad ka. Wag yun. Titigil mo yun nung gano'n ka. Kasi di ba parang may mga consistent. Isa mga nanonood ngayon na parang may pinagdadaan. Kasi ngayon baka possible consistent sila na malungkot, ina-anxiety, na parang katapusan ng mundo. Para sa akin, normal yan. Pero kahabang nandiyan ka sa stage na malungkot ka, down ka ng ilang araw na tuloy-tuloy na, ilang buwan na, always find that 1% or that little small thing na magpapagaling sa'yo. Diba? Kasi alam natin ang healing process or yung pagbangon talaga, hindi gusto ko bumangon bukas, gusto ko okay na ako bukas. Hindi naman ganun in a snap na parang okay ka na eh. Diba? Pero at least each day na dadating, andun yung fighting spirit mo na okay, bukas kahit ngayon bumangon lang ako, kumausap muna ako ng isang taong na bago ngayon. At least improvement na small steps lang, pero yung small steps na yan, parang makikita mo na, uy, okay na pala ako ngayon, na magugulat ka. Diba? Compared sa may pinagdadaanan ka na, pero wala kang ginagawang way para iba yun. Kumbaga, always find a way to be better every day. Diba? Amen. Ganda. Diba pa? Ganda. Sheesh. We're too much serious na eh, diba? Ganda. Pero seryoso naman talaga. Since usapang motivation, diba? Parang and we support mental health din, diba? At least kahit papaano in our small ways
way, kung ano man. Nakakatulong tayo, di ba? Na hindi man tayo di natin sila nakakasama ngayon or nakapagbigay ng something. At least, mapakinggan tayo is a big thing na rin para sa kanila, di ba? Pansin mo, since pinag-uusapan na rin naman natin consistency, remember nung naghahanap-hanap tayo ng mga tips para gawin to, simulan tong ginagawa natin ngayon. Ano ba mga dapat gawin? And yun yung isa na natutunan ko, especially sa mga content creator. Kailangan maging consistent ka sa pag-upload nila. Yung sila dapat maging consistent kasi meron silang mga viewer na, alam mo yun, ano nangyari dito? Ba't hindi na nag-upload to? Na hahakot siya ng maraming feedback eh. Diba? Kaya yung iba, talagang ibang content creator kala nila madali lang magganito o gumawa ng ganyan. Pero iba niyan, halos di na rin natutulog kasi kailangan nila mag-consistent. Edit, diba? Shoot, everything. Kailangan within a week, 2 or 3 or at least kahit isang beses sa isang linggo, diba? At least lumalabas yung consistency na gusto mo yung ginagawa mo. Pag lumabas na ganun, mas makakahakot ka ng mga tao. Kasi makikita nila na ay, regular to nagpo-post, magandang subaybayan to. Hindi ako mabibitin. Yeah. Parang kailangan, yung iba kasi parang una pa lang, kunyari gusto nyo maging content creator. Tapos, first 2 episodes, 3, 4, 5 episodes, o first 5 videos na na-release niya, ay walang nanonood. Kumbaga nawawala na agad ng gana. Kasi putang ina walang nanonood sa akin. Hindi yun ganun, di ba? We all know na walang madaling bagay o madaling na ang mga bagay na gusto natin. It will not happen overnight. Kung yung true success, yung totoong success, hindi talaga ang madaling success, sugal yan. Kumbaga, kung gusto mong magkapera ng 1 milyon ngayon, sugal yan na maglalabas ka ng sumugal ka. Oo, maipagsugal ka talaga. Pero kung gusto mo talaga yung sure na yayaman ka, paghihirapan mo, di ba? Kasi ang pinaghirapan na success, pinaghihirapan yan. Alam mong di ba, na pinaghirapan mo yung bagay na tatagal to. Unless, kasi through adventure mo na naging successful ka, may mga challenges dyan na alam mong ite-treasure mo at magiging tapang at talino mo na pag sa next time na may mangyaring problema, alam mo na kasi pinagdaanan ko to eh. Unlike na instant na yan, uy putang ina, nagka-problema ako, paano gawin to? Pinakamadaling sample lang yan, mga bigas. Lotto winner? Nagtatanim ka, parang bigas. Siyempre, nagtanim ka, babantayan mo yan. Diba? Wait lang. Gusto ko yung mangga, tsaka munggo. Magkaiba yan. Magkaiba yan. Iba ba yan? Pero Sorry. parang ganun din naman. Same. Pag meron kang tinanim, may aanihin. So, paano mo gagawin yan? Siyempre, kailangan mo maging consistent sa pagbabantay, sa tinanim mo, pag-aalaga, and everything. Kailangan bumangon ng umaga, diligan mo, hapon, di ba? So, kailangan mo siyang alagaan and maging consistent ka sa gano'n. Kasi, hindi pwedeng today, diligan mo. Kinabukasan, after 2 days, 3 days, wala na mangyayari. Hindi mo gagawin. Either hindi siya magiging successful, hindi siya tutubo ng maganda, or pangit yung lalabas na bunga ng tinanim mo. Di ba? Pero, mas maganda yung yung idea ng mangga-munggo. Hindi kasi isipin mo, maganda ba yung short term tsaka long term, di ba? So actually yun. Galing yun sa supervisor ko dati. Shoutout kay Bigyan ko Mark. ng magandang intro. Boss Otep, motivational, munggo, and mangga. So, nakuha ko to. Hanggang, pansinin nyo lang, kahit pag may usapang ito, lagi siyang binabrot. Nakuha ko siya sa supervisor ko. So, ano ko rin yun? Tinitingala ko rin yung tao na yun. Isa rin yun sa magaling magsalita na nakilala kong tao na supervisor. Isa siya sa strive din na mapunta kung nasan ako. So, meron siya sinample sa amin dati. Short term versus long term. Yun nga. So, parang yun nga, ang sample is munggo versus mangga. So, syempre si munggo, pag tinanim mo, gano'ng katagal siya bago tumubo?
Sabit lang eh. 1 to 3 days. Kahit ka Oo, sa tissue, bunga ka. pwede mong tanim yan eh, di ba? May tubig lang, tutubo yan. Though, yes, magkakaroon ka ng bunga, magkakaroon ka ng progress, magkakaroon ka ng aanihin mo. Pero, yung worth niya, di ba? So, ano mas mahal? Mangga. Tapos, kapag nagtanim ka naman ng mangga, inalagaan mo hanggang dulo. Pero once na mamunga yan, tapos nagbenta ka, sino mas mahal sa dalawa? Mangga pare. Mangga, di ba? Mangga. So, yung worth, na yung time na pinasok mo sa bagay na yon, magbubunga siya ng malaki. Di ba? Yung difference, di ba, ng short and long term, di ba? Shout out Mark Silaw. Shout out Mark. Shoutout na silo kas masyado. So, ayun, since, ayun, magaganda rin yung mga nabanggit nating motivation, no? Ewan ko, for me, pero sa buhay naman, para sa akin, baka kasi may mga nasabi kami na parang harsh sa inyo, pero it's how you take things it's how you take yung mga words na binibitawan ng ibang tao na nakapaligid sa'yo eh. Minsan kasi may mga tough love eh. Tough love, Louie. Ayun, kasi nasabihan ako kanina na kasi, sabi mo, hard love daw eh. Yun nga, di ba? So, yung iba kasi, parang tough love eh, di ba? Kumbaga, it's how you take words talaga personally, di ba? Kumbaga, kung yung sinabi niya, nasaktan ka, for example, sinabihan ko si Boss Otep o si Boss M, ang taba-taba mo, magpapayat ka na. Yung iba, parang sinasabi yun, lalo na, it depends on your closeness, di ba? Pwedeng sinasabi ko, ang goal ko talaga, sinasabi ko sa kanila, para to be more healthy. To be more healthy. Hindi na para pahiyain ka. Hindi para i-body shame ka or something shit. Sa akin, dahil concern ako sa kanila, gusto ko sila mag-exercise, to be fit, para maging healthy. Mas tumagal yung buhay nila. Hanggang gusto nila, di ba? Yung iba kasi yung kumbaga yun yung difference ng pag-take mo. Yung iba kasi pag sinabi mo taba-taba, magpapahit ka. Parang tinitake na, tangina, body shamer ka. So, siguro yun nga, tama ka. It depends sometimes to the person you are talking to. Wow. Pero hindi. Kasi kahit ako ganyan ako eh. Nahihirapan ako. Wala akong parang way para i-sugarcoat yung gusto kong sabihin sa kanila, especially pag may nafe-feel lang ako na parang mali na or meron ka kailangang baguhin, ganito, ganyan. Sometimes ang hirap kasi. Hindi ako ganong tao na ma-sugarcoat. Kumbaga, prangka ka. Or too frank. Sinatra. Diba? Pero, yun nga. Kasi ako, personally, insecure ako sa katawan ko eh. And parang once nasabihan ako ng mataba, ganyan, hindi. Magpapayat ka. Nasasaktan talaga ako. Pero yun nga, kung paano ko siya i-take. So ako, sinasabi sa akin, siguro, yung iba dahil sanay na yung appearance ko dati, okay. Pero yung iba parang, siguro dahil concern sa akin. So, it's how you take lang talaga. Kasi, ayun, kung yung ibang nakakilala sa akin, sobrang fit ako dati. So, ganito. So, hindi. Kumbaga para at least alam nila. Tapos, ngayon parang overweight pala ako sobra. Kanina, chinek ko kasi BMI ko. 87 kilos ako. Na ang ideal weight ko, 74 to 76. So, sabi ko, first time in my life na sobra ako nag-overweight. Na parang, napapansin ko din sa katawan ko na, sumasakit yung paa ko. Isang bigat, minsan ang bilis ko hingalin. Na yun nga yung kung iti-take ko to ng maayos, yun nga parang for my health to, 'di ba? So ayan, parang sa akin, yung iba parang baka ma-insecure, pero sa akin parang tinitake ko to as challenge or as concern nila sa akin. So parang ganon. So ayun. Sabagay, ganun din. Tama naman, meron din naman mga self-realization or masasabihan. Ako kasi nasabihan na ako ng ganyan. Pero hindi ko siya kasi though gets ko naman yung nagsabi sa akin is mga ka-close ko. Kasi bago di ba, kahit kayo mapapansin nyo, from nung nag-start ako sa bagong company, pumasok ako doon, napansin din ng mga, sa ID napansin ng mga kasama ko,
ang lapad ng mukha ko. Kasi nung pumasok ako, parang halos 78, mag-80 na ako nun. Height ko, 5'5 pa, o 5'6, parang ganun. So, sobrang shit, laking kala ko difference. 6'5". Diba? 7 yun, 7. So, though, hindi na kasi ako kasing active nun dati na gusto ko pa mag-gym, ganun, hindi na. So, other ways, diet ako. So, from 70 or 80, hindi ko na malala kung ilan yun, down to 68, 67, mabot pa nga ako ng 66 eh. Tama yan. So, pero maintain na lang. So, ayun nga, in conclusion, parang ang episode kasi na to parang more on paano namin kayo matutulungan to strive harder, better, best sa buhay nyo, 'di ba? Kasi ayun nga, advocacy namin mental health awareness. Kasi ngayon pala pare, dumadami ang suicide rate ng ng mga kabataan tsaka ng male, most likely male gender eh. Kumbaga kasi 'di ba ang lalaki more parang secretive, mas sinasarili, di makapag-out. Kasi pag nag-out sila kalokohan lang. So ayun yung pinaka-advocacy namin. So para sa akin masaya tong episode na to kasi kumbaga baka nakatulong kami or kung mali man yung pag-intake nyo, ang gusto lang talaga namin matulungan kayo in a small way, di ba? So ayun, and again, sa Facebook, sa comment section ng YouTube namin, and may TikTok kami, IG, andito lang sa description. So ayun, kung may gusto kayong pag-usapan na malalim or may problema kayo na hindi nyo ma-share sa family, friends nyo, open kami na makausap nyo. Loko-loko kami, pero makakausap nyo kami sa mga seryosong matter or topic na ganyan. And kung sobrang lala na talaga, we can connect you to our professionals talaga na kakilala namin. So, ayun. And, ayun, hindi pala natin nabanggit ba't wala si Daddy Josh. Nag-Dota! Nag-Dota. Hindi, may family matters since Daddy Josh. May family Daddy matters duties. siya. Pero hopefully di natin alam gaano katagal siya mawawala. Pero babalik naman siya. So ayun, next mga susunod na episode yan, parami na tayo, parami mas masaya and rambulan na. Dota. Utang yun. Ulang pa lang isa ko. Dota 5 eh, di ba? COD lang mo. Hindi ako naglalang Dota. Maglaro ka! Requirement Dota eh, alam ko. Dota tayo lahat dito. Nung kabataan mo, hustler ka sa Dota eh. Yung mga ikaw lang ganyan. Yung board mo, ganun po. And for our finale, so ayun na, at least parang yun, natulungan namin kayo. And we hope that we managed to help you. yun gano'n. Yeah. Maliit lang. Ganon. Tapos, ayun, yung balik tayo sa tradition. Yung tradition yung Hindi pa naman siya tradition, sinisimulan pa lang. Ang Magic Ruleta. Pero ngayon, ang Magic Ruleta, hindi ko alam ano gagawin eh. May naisip ka ba, Boss Otep, na ikaw alam ko kasi gago-gago ka nung kabataan mo eh. Gusto mo ba matalo sa ruleta? Suntukin sa bayag, ganon. Gumalaw ulit. Pitik bayag, pag gumalaw ulit, putang ina, ano yun? Titi mo metal para bayag mo metal para hindi umuulit. Pero may naisip ka ba? Ano na lang tayo? Yan, sige, isip ka lang. Gawin ko yung Magic Ruleta. Wala pa eh. Sige, kung matalo ka, payag ka. Ilan na? 6 na siya. Pag siya lang natalo Ano yun? Putang ina. Paano pag tayo? Ha? Ewan ko, ikaw nag-isip niyan eh. Hindi, pwede. Sakto meron tayong table. Hindi tayo mag-serang parang games na meron kailangan ibabato, kailangan sumakto doon. Mga gano'n, pwede natin gawin yun next time. Pero ngayon medyo makalat to eh. Ano yun? Ngayon hindi. Pwede bang ngayon? Dapat Hindi, nagdalakan na! Ngayon ko na naisip eh. Sige, ito na. Boss.
Ano ba gusto mo, boss? Na ZZ o ano? Ayun, parang JJ mo. Ganun box. Tapos na tayo sa ganun. Sige, ito na. Sino magpapaikot? Sino ba talo? Ako pala. Ikaw. Roleta lang tayo. Oo. So, ayan. So, ganyan siya. Ang matalo. Sino mapili? Ang nagpapaikot yung huli. So, ayan. Magic Roleta. Let's go. At maglagay na tayo ng green screen natin dyan para ano boy. Makikita nila. Para makikita po project yung ruleta natin. Sino? Sino yan? Winner. Si Tito David. Anim. Pwede na. Gusto mo tumong ganun? Hindi. Huwag naman Sige. kasi usapan natin. Usapang motivation. So, next week, mamomotivate ako mag-isip ng ibang gimmick. Kasi, hindi na bearable tong ganito eh. Pinakauna ikaw din. Diba? Parang ano eh. So, Galing. Maganda ang paikot ko. disclaimer, hindi to parang peke-peke. Kita nyo naman na. Kung tayo dito, inumin nyo. Di ba dapat tratalikod natin to? Wala pa tayo sponsor. Ang pangarap na natin. Ina-advertise natin. So, free advertisement. Alfonso. Makakasuhan naman tayo. Baka naman. Hindi naman natin siniraan eh. Tinulungan pa nga natin eh. Ang daldal mo kasi. Magdodota pa. Puro Dota, no? To may addiction na to. At least ang addiction niya. Daming sinasabi, no? Inumin mo na yan. One. Sakto na yun na. Anim to. Gawin mo na lang kaya lahat. 2. Three. Putok ulo. Sabog ka dyan. Ako na magmamaneho pa, we. Kahit hindi Alfonso, mapapa-find the door ka eh. Baka sabihin no, ante, oh. Panti nga. 4 na ba? 4. Gusto mo yan, ha? Woo-wee! Kaya mo pa yan. Shoot muna natin yung next episode bago. Sarap. 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 Ikaw gumawa. Ikaw yung talo eh. Salamat mga kachong, mga Let's kapatid. go! Ayun mga kachong, thank you sa pakikisama ngayon. We'll see you next episode. Good night.